Dito po sa garden ay normal na pong makakita po ng mga nagdadapo ang mga ibon kasi po ang garden po ay nilagyan ko po ng para pong bird feeder. Pag nasa garden po ako, libangan ko na po ang tingnan po yung pong mga ibon na nakadapo po sa puno po ng lukban. Kaya po natuwa naman po ako na gawan po sila nung tinatawag na bird feeders. Kaya po nung maigawa ko po, nakakatuwa po lalo dahil sila po ay napunta sa ginawa ko at kumakain po o tumutuka po sila nung aking inilalagay na pagkain. Una po wala pa pong nakakatuklas na ibon doon sa nilagay ko, pero nung mag-umpisa na po nilang makita, dadamihan na po ang mga nagdadapuan. May ilan na po, siguro more or less mga 3 hanggang 4 na po yung nakatuklas po nung aking lagayan ng pagkain ng mga ibon. Kakatuwa po pag po kayo nakaupo sa propagation area, naaliw na po akong manood po ng pagtuka-tuka po ng mga ibon pong nakadapo po doon sa ginawa ko pong pakainan po nila. Kaya pampalipas oras din po. Habang natuka po sila ng pagkain, ako naman po ay tuloy din ang pagmuya naman po ng dala kong tinapay. Ito po yung simple ko pong ginawang bird feeders po sa garden. Mga plastic po lang ang nalalagyan na aking pong kinat para po malagyan po ng pagkain. At nakakatuwa naman po na talaga naman pong naaagaw pansin din po pala ng lalagyan ito ang mga ibon. Flex ko po sa inyo ang aking pong mga halaman sa garden na may naglalakihan pong mga dahon. Nakakatuwa po silang tingnan. At ito pong mga halamang ito ang usually kalimitan pong inilalagay po sa para pong balkonahe po ng bahay. Yung una pong pagpasok po nyo, sila po ang makikita ninyo kasi nakakatuwa nga naman kung ang ganitong mga halaman ay ilalagay mo sa malaking pots at una pong bubungad sa inyo pagpasok ng bahay. So usually po ang ganito pong mga halaman na may naglalaki ang mga dahon ay makikita po natin sa mga mall, sa mga hotel, sa mga magagandang restaurant. Kaya po nakakatuwa po at dito po sa garden ay may ganun din po akong mga halaman. Ang iba ko pa pong halaman na makikita sa garden na may malalaking dahon ay katulad po nitong aglaw. Meron din po akong malaki pong peace lily na ang ganda po ng kanyang bulaklak. Pag po na bulaklak ay ang laki din po. Ayan po ang aking peace lily. Nakita po din sa garden na may malalaking dahon ay ang mga pothos. Yan po. Nakakatuwa po ang pothos din sa garden. Palibasa po ngayon ay nag-uulan ay naglalakihan po ang kanyang mga dahon. Kaya po kaganda din po siyang tingnan sa garden para pong pag nasa garden ka po, para pong kung naglalakihan po ang kanyang dahon, para pong gubat. Yan, may mga iba pa pong halaman na medyo hindi ko lang po alam ang ID pero ang ganda rin po ng kanyang malalaking dahon. Katulad po nito, ang ilalim po ng kanyang dahon ay violet. Green po ang nasa ibabaw at malaki din po siya. Ito po naman, bigay po ng aking co-teacher na ang liit po dati kasi nakilaan po ng solo coke. Pero ngayon, ang laki-laki na po ng dahon. Inayos ko po yung lagayan ko po ng aking propagate na aloe vera kasi po hindi po maganda dati yung kanyang tayo kaya inilipat ko siya sa mas maayos na area din po sa malapit po sa bakod. Ito po ay nasisikatan po ng araw kasi po ang aloe vera din po ay matatag din po yan sa sikat ng araw. Kaya po inayos ko po kasi yung dati po niyang pinaglalagyan ay hindi po nasisikatan ng araw at nakatago po. Kaya po naisipan kong iayos ng mas maganda po ang kanyang posisyon at tayo.
medyo nagutom po ako kaya naisipan ko pong magluto po ng pansit at gusto rin po ng maming magmerienda ng pansit. Mahilig po ari sa pansit. Ay masarap ga? Pansit? Ay talaga nakabulos pa kayo uli Talagang... Nung pahapon naman po ay sinundo naman kami po na rin si Utoy kasama po ang asawa at sila po pala ay hindi na daw po magluluto ng panghapunan at hahanap na lang daw po ng kakainan. Kaya naman na po kami, tamang-tama naman po na hindi pa ako nakakaluto kaya sumama din po kami ng mami at nang kami po ay maaliw-aliw po. May nakita po kaming kainan, hindi ko lang po, hindi pa rin po sa Rosario. Nakita po kami ng bagong kainan. Ayan. Tingnan naman po kami. Kakain mo na po kami. Kita daw ang pakpak. May sisig din. Yan, nakakita ng bagong kakainan. Ano po ang mami. Nakakakita po ng bagong kainan ay talaga po naman pinusubukan po kung medyo masarap. Hindi lang naman po alis sa Rosario. Para po maiba naman po ang aming kakainan. Yan, nakakita po kami ng kainan ni na Utoy. Yan, nakakita naman po ako ng halaman. Alam naman po niyo ako mahilig po sa halaman kaya binibidyo ko po. Upakan na ay dadating pa ang mga order yan. Tagutom. Hindi, hatid din tayo. Okay, putman nyo muna pare. Kinainan. Hindi po ito sa Rosario. O ano, nabusog na kayo? Ay, nabusog ay lagi pagka kami ng Utoy yung mga puto. Aray ko, kabusog ko din. 1,000 ang nakain. Ano? 880. Nakapati ko lang 1,000. Ay, ako'y 250 na sigurong nalaman ko ang Wala lang parang hindi na makita. Pauwi na. Nabusog na ulit. Pauwi na. Wala, sarap na. Naaliw na ang mami ng ramon. Parang ito yung Rosario ngayon ako. Parang Maynila na. Lahat naman, Pauwi na po kami. Nakakain na po kami ng hapunan. Pagdating po sa bahay, mamamahinga na lang po kami ng mami. At ang mami namin po ay manonood ng TV. At ako naman po ay inom-inom lang po ng kape sa teres. Ganun lang po. Simple po ang buhay. At sa makakapanood po ng aking simpleng bidyong ito, salamat po sa inyong suporta. Malaking bagay po sa akin. Muli po, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Salamat po.